Okay, good morning. So, isang pag-aaralan po natin ay tungkol sa reconciliation. Being reconciled with God brings many spiritual benefits. Bago po natin pag-aralan ang topic natin, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkakaroon sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na inyong pinagkakaroon. Sa oras na ito ay aming pag-aralan sa disiplin ng inyong madalang salita. At dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito ay inyong pong ipaintindi, ipaunawa sa pamagitan ng inyong madalang espiritu ang mga bagay patungkol po sa iyo. Sa iyo po namin, pinagkakatiwala lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, being reconciled with God brings many spiritual benefits. Basahin po natin sa 2 Corinthians. Ito po yung text natin sa umagang ito. 2 Corinthians chapter 5. Verses 17 to 20. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. So with that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. 20. Now, then we are ambassadors for Christ, as though God did visit you by us, we pray you in Christ's stead. Be ye reconciled to God. So dito po sa binasa po natin, mapansin po yung reconciliation. At ang na-reconcile po yung mga believers. Okay, yung mga na-reconcile ay ang mga believers. Ano ba yung estado natin noon? Alam niyo po, ang estado natin noon ay enemies of God. Tayo po ay kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Kaya, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, nung ginawa niya sa cross, at kung ito'y paniniwalaan, ang tao po ay ma-reconcile. Reconcile to God means restoring a broken relationship with Him, moving from enmity or distance caused by sin to harmony, peace, and friendship, primarily through the atonement of Jesus Christ. So, ulitin ko po ang dating estado natin ay kaaway ng Panginoon dahil sa kasalanan. Sa Romans chapter 5, verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Bago po na-reconcile ang tao, ano po yung estado natin? Tayo po ay makasalanan. Kaya sa verse number 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So napansin po natin dito sa binasa po natin sa verse 12. Ayun po, malalaman natin kung saan ang kasalanan ay pumasok sa mundo dahil sa
unang taong nagkasala at yung kasalanan nila ay nagkaroon po ng bunga at yun po ang kamatayan. At yung kamatayan ang ma-experience ng maraming tao. Dahil dito sa verse 12, sa last part, death, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Dito sa chapter 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ano dapat ang maranasan ng lahat ng makasalanan? Kamatayan. Pero ito po ang ginawa ng ating Panginoon para hindi maranasan ng mga tao yung eternal death. So we're talking about eternal death. Yung eternal death, ito po ay ma-experience ng mga unbelievers. So dahil sa pag-ibig o pagmamahal ng Panginoon, dahil dito, backward natin ulit sa verse 8, but God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Another verse, kung ano yung dating estado natin, sa Ephesians chapter 2. Bakit kailangan na ang tao ay ma-reconcile? Ano ba ang dating estado ng tao? Dito po sa Ephesians chapter 2, verses 1 and 2, and you has He quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Then sa 3, among whom also we all had our conversation in times past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. So ang tawag sa atin, the time, tayo po ay children of disobedience or children of wrath. So kung ganun yung estado ng buhay natin, tayo ba ay mayroong rights na pupunta sa heaven? Siyempre hindi. Dahil ang dating estado natin ay children of disobedience, children of wrath. Kaya sa verse 11 and 12, wherefore, remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. Number 12, that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. So, ang description natin noon, dito sa verse 12, tayo po ay without God, without Christ, no hope, aliens, strangers. Sa madaling salita, lahat tayo supposed to be noon under the time pass. Dito po sa part na ito, ay ang direksyon natin ay dito sana. Okay, pero ang Panginoon gumawa ng paraan. So ito na po yun, yung reconciliation. Paano po? Ang reconciliation ay mangyayari lamang kung paniniwalaan natin yung ginawa ng Panginoong Hesus. Paano kung hindi paniniwalaan ng tao itong ginawa ng Panginoon sa cross? May reconciliation ba ang mangyayari? Wala. So reconcile to God means restoring a broken relationship with Him. Paano po nangyari na mayroong broken relationship? Dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, ang kasalanan, yun po ang nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Balikan po natin ang Romans chapter 3.
Romans chapter 3. Dito tayo sa verse 10. Verse 10. As it is written, there is none righteous, no not one. Then sa verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. So, nagkaroon ng broken relationship dahil sa kasalanan. At ito po yung i-restore ng Panginoon. Okay? Ito po yung ma-restore ng Panginoon kung ang tao ay maniniwala doon sa ginawa ng Panginoon. Mangyayari lamang ang restoration ng relationship between man and God kung maniniwala na po. Okay? Pero kung hindi niya paniniwalaan ang ginawa ng Panginoon, mayroon bang restoration? May ma-restore ba ang broken relationship natin? Hindi po. Okay? So, reconcile to God means restoring a broken relationship with Him, moving from enmity or distance caused by sin to harmony, peace, friendship, primarily through the atonement of Jesus Christ. So, the means God used to reconcile us to Himself was His own Son, Jesus Christ. So, yan po ang ginamit, the instrument ng ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang sacrifice. Okay, siya po yung tinatawag na substitutionary atonement or sacrifice na kung ito'y paniniwalaan ng tao, ang ating relasyon sa Panginoon ay ma-restore. Okay? Ma-restore. Dito sa 2 Corinthians 5:18 ay binasa po natin kanina. So yun po yung idea. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ. Okay? All this is from God. Ang Panginoon po yung gumawa ng paraan para ang tao ay ma-reconcile kung paniniwalaan ng tao yung Ebanghelyo. Paano kung hindi niya paniniwalaan yung Ebanghelyo? Na-mention po natin, walang reconciliation na mangyayari. Magkaroon lamang ng reconciliation o restoration sa ating relationship sa ating Panginoon kung maniniwala ang tao sa finished work ng ating Panginoon. All this from God who reconciled us to His Son through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Kaya ano po ang naging ministry natin? Once na tayo naniniwala, ministry of reconciliation. Papaano po mangyari na mayroong reconciliation? Dapat po ma-introduce, ma-share natin yung work ng Panginoon sa cross, and then kung paniniwalaan ng isang tao, doon lang po mangyari ang reconciliation. Okay? Kaya, sa 2 Corinthians 5:20, tinatawag tayo na Christ ambassadors. Verse 20, now, then we are ambassadors for Christ, as though God did visit you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Ang mensahe na dapat nating ipapangaral after na tayo na-restore or na-reconcile, ang part natin is i-share natin sa iba ang message na ating ibabahagi ay ang cross work ng ating Panginoon. Yung mensahe tungkol sa cross. Basahin ko lang yung 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ito po ang sinasabi sa verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So,
Ayon sa verse, sa pamagitan ng mensahe tungkol sa cross, sa mga ibang hindi naniniwala, ito'y kahangalan. Pero sa atin na mga naligtas, ito po'y kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God unto salvation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. Ito po ang good news para sa mga nanampalataya, naniniwala sa ating Panginoon. Tayo po'y idiniklarang righteous in the sight of God in 2 Corinthians 5:20. Since na diniklarang righteous ang mga believers sa 2 Corinthians 5:20, for He has made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Kaya, ang tinitignan ng Panginoon sa mga mananampalataya ay ang righteousness ng Panginoon na ibinigay. Okay? Yung righteousness ng Panginoon na ibinigay sa atin. Kaya diniklaran niyang righteous ang mga mananampalataya. We are already made righteous in the sight of God. So hindi niya ibinibilang or binibilang kung ilan ang mali na ginagawa natin. Hindi po yan ang issue. Kaya dito sa 2 Corinthians 5:19, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting when sin. Hindi binibilang kung ilan ang ginagawa mong mali dahil tinitignan ng Panginoon ang mga mananampalataya, yung righteousness ng Panginoon na ibinigay sa atin. Kaya ang tawag sa mga believers ay body of Christ. Isa pa po, yung sa Romans 5:1 and 2, aside from we are declared righteous, diniklara din ng Panginoon na tayo ay justified. Verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, diniklara ng ating Panginoon ang mga mananampalataya justified at the same time righteous, matuwid. Okay? So, balikan natin yung Romans 5 verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Sa verse na ito, malinaw na dati tayo ay kaaway ng Diyos, and then we were reconciled by God. Paano? Through the death of His Son. Doon nangyari ang reconciliation sa ginawa ng ating Panginoon kung ito'y paniniwalaan. Okay? Kaya sabi ito, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. At ulitin ko po, paano ma-reconcile ang isang tao? Dapat paniniwalaan ito. Kasi useless yung work na yan ng Panginoon kung hindi paniniwalaan, hindi po masumpungan ng tao ang restoration, ang reconciliation. Bakit? Dapat paniwalaan po yan. Kaya anong sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, salvation by grace through faith. Salvation by grace through faith. Kaya, ang reconciliation, ang tao ay ma-reconcile, first, maniwala.
Okay? Maniwala na ang kaligtasan ay totally work ng ating Panginoon. Hindi po work ng tao para ang tao ay maligtas. Ito po ay ginawa ng ating Panginoon. Ang part natin is maniwala doon sa kanyang ginawa, and then ang tao ay ma-reconcile. Ang tao ay ma-restore. Ang relasyon natin sa Panginoon ay ma-restore. While we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Another verse, Colossians 1:20. Colossians chapter 1, verse 20. And having made peace through the blood of His cross. Ulitin ko po. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things on earth or things in heaven. So, ano daw na-reconcile ang isang tao dito po sa binasa natin? Having made peace through the blood of His cross, and by Him to reconcile all things. So, babalik pa rin tayo sa finished work ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon noon, under the Old Testament, iba ang kanilang ginagamit para ang tao ay mapawalang sala sa panahon noon or magkaroon ng kapatawaran. Sila po ay nag-aalay ng mga animals. Okay? Sila po ay nag-aalay ng mga animals para lang ma-restore, okay? Para ma-restore ang relasyon nila sa Panginoon. Gusto kong basahin lang natin kung paano ma-restore ang relasyon ng mga Israelites during that time, para magkaroon kayo ng idea or comparison na ang restoration doon, para ma-restore ang relasyon nila, kailangan nilang mag-alay ng kambing. 2 kambing ang i-aalay, and then ma-restore ang kanilang broken relationship. Once a year ito ginagawa ng mga Israelites. Dito po sa Leviticus chapter 16, verses 6 to 10, and Aaron shall offer his bullock of the sin offering, which is for himself, and make an atonement for himself and for his house, and he shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation, and Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, and offer him for a sin offering. Verse 10. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness. And then verse 20 hanggang 22. And when he hath made an end of reconciling the holy place, in the tabernacle of the congregation and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all the transgressions and all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hands of fit man into the wilderness. 22. And the goat shall bear upon him all their iniquities in the land, and unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. Ano po ang ginagawa ng mga Israelites noon before the Lord Jesus Christ? Ang ginagawa po ng mga Israelites para ma-restore ang kanilang relasyon sa Panginoon, para ma-reconcile sila sa Panginoon, para sila'y mapatawad sa kanilang kasalanan, mag-alay sila ng 2 kambing. Yung isang kambing papatayin for the Lord,
yung isang kambing pakawalan na ang gagawin naman ng ni Aaron, ipatong niya ang dalawang kamay niya and then i-confess yung kasalanan ng buong Israel, and then yung kasalanan ng Israel ay mapunta doon sa kambing na yon, and then yung kambing ay pakawalan doon sa wilderness, dala ang kasalanan ng Israel. Ibig sabihin, ang Israel ay ma-restore na ang kanilang relasyon sa Panginoon. Pero ngayon po mga kapatid, hindi na po ganoon. Dahil ang restoration mangyayari lamang kung maniwala kay Kristo. Siya po ang nagiging alay ngayon. Siya po ang naging alay para ma-reconcile ang isang tao. Hindi na po katulad noon sa mga Israelites na mag-offer sila ng dalawang kambing para ma-restore ang broken relationship nila sa Panginoon. Good news para sa atin, hindi na kailangan yung mga yon, dahil ang kailangan niya is maniwala sa work ng Panginoon sa cross. Yun po ang kailangan ngayon. Paniwalaan yung work ng Panginoon. Jesus does makes all the difference. When Christ died, He was making peace through His blood shed on the cross. Kailangan maunawaan po natin yan. Ganon kahalaga yung work ng Panginoon para ang tao ay maligtas. Ibig sabihin, ang tao ay maligtas ngayon hindi sa sarili niyang gawa. Ang tao ay maligtas ngayon sa paniniwala sa ginawa ng Panginoon. Tanong, saan ba tayo iniligtas ng Panginoon? Tayo po iniligtas doon sa parusa. Dapat ang tao pupunta sa dagat-dagatang apoy, pero tayo iniligtas po dyan. Papaano? Nung tayo naniwala sa ginawa ni Kristo. So pag sinasabing kayo ba ay ligtas? Yes. Dahil ikaw ay naniniwala sa mensahe ng cross. Ikaw ay naniniwala sa ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng naniniwala sa ginawa ng Panginoon sa cross ay hindi na po pupunta dito. Dahil diniklara ng Panginoon righteous, diniklara ng Panginoon justified. Ibig sabihin, you're not guilty. Hindi ka pupunta doon sa parusa dahil dito pa lang, diniklara ng Panginoon righteous, diniklara ng Panginoon justified. Kaya, lahat ng naniniwala, okay, sa mensahe ng kaligtasan, lahat ng naniniwala doon sa work ng Panginoon sa cross ay hindi po candidate sa lake of fire. Saan po? Sa langit na po. Okay? Yun po ang ating destination or inaantay. Okay? While waiting, kaya nandito tayo nag-aaral habang inaantay natin ang ito po, yung rapture or caught up. Proceed. May mga aspeto po regarding sa reconciliation. Ang una, the role of Jesus Christ. Reconciliation is made possible because God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them. Na-mention yan sa 2 Corinthians 5:19. Balikan lang po natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. To wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto us, not imputing their trespasses unto us. The word of reconciliation. So, not counting people's sins against them. Na-mention po natin na ang tao ay ibinilang na righteous, ang tao na naniniwala ay naibilang na justified. Ibig sabihin, ang mga believers sa panahon natin ngayon, ang tinitignan ng Panginoon yung kanyang righteousness na impute sa atin, napunta sa atin. Pangalawa, resulting in harmony.
the end result is restored. So pag ang tao ay na-restore, nung siya'y naniniwala, mayroong tinatawag harmonious relationship where one is presented holy and blameless before God. Ganun po yung programa, yung plano ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Mayroong tinatawag harmonious relationship where one is presented holy and blameless before God. Balik po tayo sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter number 1, verse 4 and 5. Verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having presented, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ, to Himself according to the good pleasure of His will. Isang good news, mga kapatid, ang mga believers under this present time, under the grace program, ay naibilang po tayo as chosen before the world began. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Yan po ang isa sa maganda dahil mayroong programa ng Panginoon before the world began, and then nung tayo naniwala sa word ng Panginoon ay naibilang tayo sa isang programa before the world began. At sa pang good news, tayo ay na-destined. Okay, tayo po ay na-destined sa heaven. We're not destined na pupunta sa lake of fire, but we are destined to heaven. Okay? Yan po ang kagandahan po sa pangako ng Panginoon. Kaya kung bakit ito ay ipinapangaral, dapat nating pag-aralan para malaman natin ano ba yung destination natin. Dapat alam natin ano yung destination natin habang nandito pa tayo sa mundong ibabaw. Resolving in harmony, the end result is a restored harmonious relationship where one is presented holy and blameless before God. Ngayon, pag-usapan natin yung mga benefits, spiritual benefits. So being reconciled with God brings many spiritual benefits. Pag-usapan natin, ano yung mga benefits naman? Since tayo ay reconciled, pinag-usapan natin, tayo ay reconciled. Ano po ang mga benefits? Isa-isahin po natin. Una, peace with God. So, being reconciled with God, isa sa benepisyo, mayroon tayong kapayapaan. Peace with God. Reconciliation ends hostility between God and humans, giving true peace. Romans 5:1, balikan natin. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay? So, being justified by faith, we have peace with God. Ano pa? Sa Colossians 1:20, na-mention din sa Colossians chapter 1, verse 20. Verse 20, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I said, whether they be things in earth or things in heaven. So, ano po ang ma-experience ng mga tao na reconcile? May totoong kapayapaan. Okay? May totoong kapayapaan. Paano natin ma-experience? Dapat ang isang tao ay reconciled sa Panginoon.
Kasi, pag ang isang tao hindi reconciled sa Panginoon, iba ang kanyang pananaw tungkol sa kapayapaan. Dito sa Philippians, idagdag natin, chapter 4, verse 4 hanggang number 7. Verse 4, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Let your moderation be known unto men. The Lord is at hand, and be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. 7, and the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So maka-experience po tayo ng totoong kapayapaan. Okay? Yung totoong kapayapaan. Hindi yung temporary peace. Kasi, ang na-describe na peace, ang Panginoong Jesucristo through Christ. Another verse in Ephesians chapter 2 verse 14, for He is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of partition between us. Sino po yung peace? Sino po yung kapayapaan natin? Si Kristo. Si Kristo mismo. Kaya, pag sinasabing peace with God, ang Panginoon mismo na nasa atin, okay? At siya din ang na-describe as kapayapaan. So, hindi tayo ngayon apektado sa sitwasyon ng mundo natin. Since si Christ ay nasa atin, He is our peace. So, yun yung number 1 na benepisyo kung ang isang tao ay na-restored, ang isang tao ay na-reconciled. Then, ang pangalawa ay justification. Pangalawang benepisyo ng isang taong na-reconciled, justification by faith. Those reconciled with God are declared righteous, not by works, but by faith in Christ. Romans 5:9. Romans chapter 5 verse 9. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So, ang isang taong diniklarang righteous, na-mention natin kanina na we are delivered from the wrath. We are delivered from the punishment. Bakit po? Pag diniklarang justified, siya ba ay guilty? Siya ba ay dapat parusahan? Hindi na. Kasi ang justification, ito po ay legal term. Diniklara ng Panginoon, not guilty. Pag sinasabing not guilty, walang kasalanan, hindi siya recipient ng parusa. Okay? Hindi siya receiver ng parusa or punishment. Paano? Ang justification by faith. Tayo po ay na-justified by faith. In what? In Christ's finished work. Justification by faith in Christ's finished work. Doon po. Kaya those reconciled with God are declared righteous. Okay? Not by works, but by faith in Christ. Another verse in Galatians 2:16. Galatians chapter 2, verse 16. Verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, and we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be what? Justified. Ito pong malinaw mga kapatid. Sa panahon noon, under the
Okay, under the law, may na-justify ba ayon sa binasa natin? Wala. Pero ngayon po, under the grace program, marami bang na-justify? Yes. Dahil sa kanilang paniniwala sa ginawa ng ating Panginoon. Naintindihan niyo po yung salitang justification? Justification ay diniklara ang tao not guilty, diniklara ang tao walang kasalanan, at papaano nangyari nung siya'y naniwala sa gawa ni Kristo. Di ba? Sa gawa ni Kristo, idagdag natin yung Romans chapter 3, verse 24. Romans chapter 3, verse 24, ito pong sabi, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Tapos sa chapter 2 ng Roma, verse 13, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Ano kung nakita niyo yung pagkakaiba? Dito sa under the law of Moses, ang tao ma-justify by observing the whole law. Pero under the dispensation of grace, justification freely by His grace. Okay? Justification freely by His grace. Ganun po kaganda yung ginawa ng Panginoon. Ginawa niyang madali. Actually, madali po kung tutusin kumpara sa time pass. Dahil under the time pass, ang tao po ay mag-perform for their justification. Pero under grace, ang Panginoon ang nag-perform. Tapos na niya. Ginawa. Sa cross, ang part lang natin ngayon, maniwala. Okay? Maniwala. Hindi po enough yung works natin para tayo ma-justify. Pero enough ang work ng Panginoon para tayo makawalang sala. Ang isa lang na ni-require niya, paniwalaan. Okay? Paniwalaan. Wala pong hindi kaya natin na mag-perform para tayo ma-justify. Hindi po. Ginawa na ng Panginoon. But ang part natin, paniwalaan ang kanyang ginawa. Pangatlong benepisyo. Pag ang isang tao ay na-restore, ang isang tao ay na-reconcile, ang pangatlong benepisyo, mayroon siyang access to God's grace. Mayroong access. Alam niyo salitang access? Pag sinasabing access ay walang hadlang. Kumbaga, malaya kang pumunta. Sa panahon noon, under the law of Moses, sino lang ang may access? Sino lang ang may access na pwedeng kausapin ang Panginoon? Yung mga high priest lang noon. Yung mga Levites. Sila lang yung may access. Ang gagawin ng mga tao noon, pupunta sa mga Levita. And then yung mga Levita ay pupunta sa Panginoon, sila lang ang may access. Ngayon po, lahat tayo mayroong access. Okay? Lahat tayo ay mayroon ng access sa Panginoon, hindi na kailang dumaan. Kanino man, lahat mayroon ng access. Okay? So, believers can confidently approach God and live under His grace. Romans 5:2. Ito po, Romans 5:2, by whom also we have access, by faith in this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Nagkaroon po tayo ng access by His grace. Another verse, Ephesians 2:18. Ephesians chapter 2, verse 18. Verse 18, ito po, for through Him we both have access by one Spirit unto the Father. So, ulitin ko po, pag sinasabing access, ay malaya kang lumapit, malaya kang tumawag sa Panginoon, malaya kang pag-pray sa Panginoon, hindi katulad noon na idaan mo na sa mga high priest, sa mga Levites, at yung high priest, sila yung magdadala sa Panginoon. Ngayon po, hindi na. Mayroon tayong access sa Panginoon. Kahit saan pwede tayong mag-pray sa Panginoon dahil nga
mayroon tayong access by grace. Okay? Hindi mo kailangan na sasabihin sa ibang tao, tapos sila yung magdadala sa Panginoon. Hindi klase na yun. Dahil lahat tayo naniniwala ay mayroong access direct sa Panginoon. Kasi nga, restored na tayo. Dahil na-reconcile na tayo. Di ba? Ang tao ay nagkaroon ng problem sa relasyon sa Panginoon dahil sa kasalanan. Diba? Pero ang ginawa ng Panginoon, sinital niya yun. Pag ang tayo naniniwala dyan, sital, reconcile. So, ibig sabihin, lahat mayroon ng access sa Kanya. Okay? Lahat mayroon ng access. Lahat ng mga restored believers, lahat ng mga na-reconcile, mayroong access sa Panginoon. Okay? Pang-apat na benepisyo. Ang isang tao pag na-reconcile, na-restore, ang pang-apat na benepisyo ay freedom from condemnation. Reconciliation removes guilt and judgment for those in Christ. Mayroon pa bang condemnation kung ikaw ay na kay Kristo? Wala. Kaya nga sa Romans chapter 8 verse 1, Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ito pong maganda na nakikita natin dito. Once lang isang tao ay hindi na po siya makondemn. Hindi na po tayo makondemn doon sa lake of fire. Where no condemnation, those who are in Christ Jesus, wala nang condemnation. Ang tao ay hindi na parurusahan dahil siya po ay naniniwala. Reconciliation removes guilt. Gusto ko idagdag ang Colossians chapter 2. Colossians chapter number 2. 2 and then 15. Ito po ang sinasabi. Verse 13. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out that writing of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. So malinaw po, walang judgment. Niremove ng Panginoon yung guilt. Those who are in Christ, meron tayong freedom from condemnation. Pero ang nirequired para mayroong freedom from condemnation, maniwala ka. Dapat siya reconcile. Dapat siya ay restore ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Reconciliation removes guilt and judgment for those in Christ. Then, panglimang benepisyo. Panglimang benepisyo sa isang tao na siya'y na-reconcile, mayroong pagbabago. Mayroon siyang new life in Christ. Anong ibig sabihin doon? May pagbabago. Okay? Reconciled believers are spiritually renewed and what? Transformed. Dito nga sa 2 Corinthians, balikan lang natin. Okay, 2 Corinthians 5:17. Mayroon pong changes. 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Mayroon pong pagbabago. Okay? Ang isang tao, pag na kay Kristo, mayroon siyang pagbabago. New life in Christ. New creature or bagong nilalang. Okay? At sa Romans chapter 6 verse 4, chapter 6 verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death,
that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. So lahat ng mga na-reconcile, di ba dati makasalanan tayo? Nung tayo inireconcile, ang tao ay hindi na siya mamumuhay doon. Okay? Sa dating ginagawa. Kundi ang kanyang desire ay more on sa Panginoon. Okay? Yung kanyang iniisip, yung kanyang isip ay na-transform. Paano? Kaya nga dito sa Philippians chapter 4, ang pati sa isip ng tao ay na-transform din. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. If there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. So mayroong kumbaga, ang kanyang kaisipan ay matransform din. Okay? Ang kanyang kaisipan ay mabago din. At sa Romans 12:2, may sinasabi si Apostle Paul. Sa verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So mayroong changes sa character ng tao, behavior, sa pag-iisip, ano po, ma-transform din. Okay? So, new life in Christ, reconciled believers are spiritually renewed and transformed. And then next, pang-pito na, pang-anim na benepisyo pag ang isang tao ay na-reconciled, ang isang tao ay restored, adoption as God's children. Believers are no longer enemies or strangers, but what? Members of God's family, members of Christ, members of His church, the body of Christ. Isa po na napakaganda na description ng mga mananampalataya ay part sa Panginoon. Tayo ay nagiging bahagi sa Kanya. Tayo po ay tinatawag anak ng Diyos. Romans 8:15 hanggang 17. For ye have not received the spirits of bondage against fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. And if the children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Verse 18. Itagdag natin yung verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Dito po sa binasa natin mga verses, sinasabi na ang mga nanampalataya ay tinatawag anak ng Diyos, since na anak ng Diyos ay tagapagmana rin. Another verse in Galatians chapter 4. Galatians chapter number 4, verse 5. So, redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So, ulitin ko po, isa sa benepisyo po na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na anak ng Diyos. Okay? Anak ng Diyos. So, lahat ng mga mananampalataya hindi na kaaway ng Diyos. Hindi na stranger. Kundi tayo po ay tinatawag anak ng Diyos dahil anak ayon sa binasa natin ay tagapagmana rin. Okay? Kaya inaantay po natin ang caught up or rapture dahil ang ating citizenship ay sa langit po. So doon po ibibigay ang reward. Doon po ibibigay ang reward after the caught up or rapture.
Then pang-pitong benepisyo, bilang tayo ay na-reconcile sa ating Panginoon, hope of glory and eternal life. So reconciliation gives assurance of eternal life and future glory with God. Yes, bibigyan din niya tayo ng eternal life at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Balikan natin ang Romans chapter 5, then 10 to 11. Verse 10, for if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. 11, and not only so, but we also join God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. At na-mention din sa Colossians chapter 1:22. Colossians chapter 1 verse 22. Na-mention din doon. Colossians. Okay, ito po. Verse 22. In the body of His flesh, through death to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. And chapter 6:23 ng Roma. Chapter 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So reconciliation gives assurance. Isa doon, eternal life. Eternal life. Kailan po, pag dating ng caught up or rapture, ma-experience na po natin yung eternal life, kaya yung ating katawan papalitan ng glorified heavenly body. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. So habang nandito po tayo, inaasahan po natin yan, yung eternal life na pagdating ng caught up or rapture, ang ating katawan papalitan ng glorified heavenly eternal body. Okay? Pangwalo na benepisyo. The ministry of reconciliation. Those reconciled, okay? Those reconciled are entrusted with sharing God's message of reconciliation. Anong sinabi sa 2 Corinthians? Ibig sabihin, mayroon tayong part. Since we are reconciled, ang part natin ay i-share din natin. Anong sabi sa verse 18 to 20? And all things are of God who had reconciled us to Himself by Jesus Christ and had given to us the ministry of reconciliation, to wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed unto us the word of reconciliation. Now, then we are ambassadors for Christ, as though God did visit you by us. We pray in Christ that be ye reconciled to God. Ano daw ang naging part natin? Since na tayo ay na-reconcile, we are entrusted. Ano po ang ini-entrust sa atin? Ibahagi yung mensahe ng reconciliation sa iba. Okay? Yun ang nagiging mission natin. Yun ang naging ministry natin. Since we are reconciled, then i-share din natin sa iba. Okay? I-share din natin sa iba. Yun yung mission naman po natin. Being reconciled with God. Christ died for our sins, putting all our sins on Himself, so that by believing in Him, we would not perish but have eternal life and be forgiven of our sins and be reconciled to God from sin. How wonderful it is to know that even though we are sinners, we can be reconciled with God and have peace toward God because of the death of Jesus Christ. So, according to Paul, Apostle Paul, reconciliation with God through Christ results in peace, forgiveness, new life, assurance, belonging, hope, and purpose. It restores the broken relationship between God and humanity and transforms how believers live. Sana po mga kapatid,
sa simple na message ay marami po kayong natutunan, naunawaan, being tayo ay reconciled, being tayo ay nasa Panginoon. At ulitin ko po, ang daming mga benefits na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Okay po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito na nagkano po. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat Panginoon sa panahon, sa opportunity na kami po ay mag-aral ng iyong banal na salita. Nawa ang mga bagay nito ay mananatili sa aming puso isipan. Maraming salamat po at sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen. Maraming salamat.